Ganito mag-drive ang mga tao sa Dubai. Tumatakbo sila ng mga 120, sometimes 140. Tapos walang kamay. Kalimitan mga Pakistano ganito mag-drive. Ba nila ginagamit. Mga lokal ganito din mag-drive. Naka-cruise ang sasakyan. Tapos umiinom-inom ng kape habang nagda-drive. Kaya kalimitan pag na-aksidente sila, worst. Grabe. Kung minsan nagte-text pa. Alam mo naman, mga lokal na yan, kala nila kanilang kalsada. Kahit nagkukross sila ng mga ganito kabilis, palang ginagamit nila sa minibina. See? Walang kamay. Kung minsan, makita mo naman, nagde-drive, nakataas yung mga paa na ganyan. Mga kalimitan naman, mga Pakistano pag ganyan. Hindi marunong gumamit ng clutch kasi lahat ng sasakyan automatic. Walang paa kasi ito na lang pinipindot yung cross. Up and down, down and up, stop. Dito na lang siya sa daliri. Ngayon ginagamit ko GMC Carry. Ito yung service ng company ko. Nagda-drive ako sa 6 Sayed Road. Ito yung pinaka EDSA ng Dubai. Tapos tumatakbo ako ng 120. Nasa fast lane kasi ako, pero pwede akong tumakbo dito ng 160. Kaso medyo matraffic kaya 120 lang. So naka cruise control ako. Pipindot ka lang dito pag mag-i-stop ka. Tapos pipindutin mo to pag gusto mo mag-accelerate. Ito, dis-accelerate. Dito ako ngayon sa interchange number 2. Malapit na ako sa may Burj Khalifa. Okay. Kita nyo yung kalsada. Actually 7 lane ata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lane na to kasi malapit na ako sa city proper. Pero pagka nasa labas ka ng Dubai, mga nasa 7 lane or 8 lanes ang kalsada. Kabilaan siya, nandun sa kabila, may barricade sa kabila kasi pag pag rumarampa yung mga sasakyan ng mga lokal, grabe. Ayun yung Burj Khalifa, dadaanan ko siya papunta pa uwi sa bahay. So that's it. Ito yung traffic niya, tingnan mo yung volume ng traffic niya. Akala mo siya, nakahinto siya, pero yung distance nila ganun kalalapit, pero tumatakbo sila ng 130, 140. So pag may promeno na isa sa dulo, yari lahat kayo. So kailangan alerto. Ngayon i-exit ako sa exit ko. Ito yung salik. Dadaanan ko yung salik signal. Tignan na natin kung magbibigay itong isa na nasa gilid ko na itik. Yan, dadaanin natin sa laki ng sasakyan. So harabat ka ng lipat ka ng 4th lane. Kasi i-exit ako doon sa may papunta sa bahay ko. Ito yung pinakakalsada. Ito yung metro station ng Dubai. Yung train na kauna-unahan sa Dubai, sa Middle East siguro, na magkaroon sila ng train. So kita mo yan, biglang promino yung nasa harapan ko. So eyes to the ball. Yan, taxi ayaw magbigay. Ito naman truck, parang panglaban na truck. May mga bakal-bakal sa gilid. So ito na yung Burj Khalifa. Dadaanan ko yung Burj Khalifa. Tapos i-exit ako dito papunta ng Dubai Festival City. Dubai Financial City pala. Ayan. So exit 51 ang titirahin ko na exit. Palabas na sa amin. Tapos mapupunta na ako sa local road, which is usually 2 lanes na lang siya. So bali 4 lanes, 2 lanes kabilaan. Yun yung ito yung train station papunta sa Dubai Mall. Isa sa pinakamalaking mall dito sa Dubai. Sabi nila yan na daw pinakamalaking mall dito sa Middle East. Ewan. Kasi parang lang naman siya eh. Ayan. I-exit ako sa ilalim ng tulay. Dito pagka nagkamali ka ng exit, pulutin ka sa ibang bayan. So alisto ka kung saan ka talaga i-exit. Dapat yun ang tamang tinatahamak mga road. Hindi ka pwedeng bumalagbag sa kalsada, hindi ka tulad sa atin, hinto ka lang kahit para ka sa tabi, mama para lang po, dyan lang sa tabi. Dito hindi. Kailangan dire-diretso ka kasi ayan, may tumatawag. Office namin, madali lang sasagutin ko.